Namilog ang mga mata ng butiking buntot taba, nakatutok na nakatutok. Bumuka ang bibig nito at umungol. Nagliparan ang huwaras ng nyebe sa paligid. Bumulwak ang lakas nito. Nagpalipad sa mga bato at lupa sa loob ng kuweba. Mabilis na itinaas ni Tangsan ang kamay para takpan si Tangyin, nag-aalala. Nagagalit na ang halimaw. Nakita ni Tangsan na sumugod ang butiking buntot taba. Mabilis na humarang si Hualing sa harapan niya. Hindi pa rin kampante si Tangsan sa panganib. Itinulak siya ni Hualing. Nang magkahiwalay sila, sumugod ang butiking buntot taba. Pero bumangga ito sa pader. Bagamat napaupo si Tangsan sa lupa, niyakap pa rin niya ang butiki para protektahan. Masakit ang pagkakabagsak. Nakita niya na susugod ulit ang butiki. Mabilis niyang itinaas ang kamay para pigilan. Teka, galit na sabi ni Tangsan. Sabi ko nang ang hindi ganyan eh. Teka, hayaan mo akong magpaliwanag. Biglang tumunog ang butiki sa kanyang yakap, kudu. Kudu. Pagkatapos ay tumingala ito at tumunog ulit, kudu. Natigilan ang isa pang butiki sa tapat. Bumaba ang tensyon sa katawan nito. Tumingala ito at tumugon. Maya-maya pa'y tumunog silang dalawa. Kudu, kudu, masaya. Nangati si Tangsan. Nag-uusap ba sila? Dumating ang grupo ni Nangong Ba sa eksena. Nag-aalala silang lahat. Okay ka lang ba? Ayos lang po ba kayo, Yaong Master Tangsan? Itinutok ni Nangong Ba ang kanyang espada. Ang bilis at liksi ng batang yan. Hindi ko akalaing makakalusot siya sa pagitan ng mga binti ko. Nagbago ang ekspresyon ng butiking buntot taba sa lupa, nagalit nang makita si Nangong Ba. Nagitngit ang mga ngipin nito. Mabilis na humarang si Tangsan sa harapan nito, itinataas ang kamay para pigilan. Teka, sabi niya. Okay lang kami. Huwag po kayong lumapit. Susubukan ko siyang kausapin. Gulat na tanong ni Nangong Ba, kausapin? Naiintindihan ba ng halimaw na iyan ang sinasabi ng tao? Tumingin si Tangsan sa butiking buntot taba sa likod niya. Tumango siya at mumiti, opo, Patriarch Nangong. Sa tingin ko naiintindihan niya ang ilan sa mga sinasabi ko. Siguro hindi na niya tayo atakehin ulit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hualing. Hualing, pwede bang kumuha ka ng tuyong damo dyan? Nagulat si Hualing at sumagot, sige po. Masayang kumuha si Hualing at ang mga insekto ng tuyong damo. Pagkatapos ilagay ang butiking buntot taba sa tuyong damo. Nasiyahan si Tangsan. Pagkatapos ay kinausap niya ang isa pang butiki. Wala kaming gagawing masama. Huwag kang mag-alala. Tinanggal ko na ang lumang balat. Tinanggal ko na rin ang nakaharang sa mata niya. Sa ngayon, kailangan mo lang linisin ang mata niya lagi. Naiintindihan mo ba? Lumapit ang butiki at dilaan ang mata ng kasama nito. Para bang kinukumusta. Tumayo si Tangsan, nag-cross ang mga braso at sinabi, may isa pang problema. Lumingon ang butiki sa kanya. Napakamot si Tangsan sa ulo. Siguro gagaling din ang mata niya. Pero nabubulok na ang buntot niya. Kahit subukan nating iligtas, hindi na siguro gagaling pa. Tumingin ang lahat sa nabubulok na buntot. Lumingon ang butiking buntot taba. Para tingnan ang buntot ng kaibigan niya. Nag-aalangan na sinabi ni Tangsan. Kaya siguro kailangan na nating putulin ang buntot na yan. Nang marinig yon, naalala ng butiki na puputulin niya ang buntot. Nagulat itong tumunog, kudu. Pagkatapos ay lumaki ang mga mata nito at umungol. Gulat na gulat si Tangsan. Maya-maya pa'y nakaupo si Tangsan sa isang bato, habang nilalagyan ng gamot ni Hualing. Napangiwi siya nang ipahid ni Hualing ang gamot sa kanyang pisngi. Lalo siyang nagalit. Nagingit-ngit siya, walang utang na loob. Gagalingin lang naman kita eh. Pahina ni Hualing, huwag kang gumalaw, Tangsan. Kimsang drug ang nilalagay ko. Baka magkapilat ka pa niyan. Tumawa si Nangong Ba. Sa wakas, nagiging lalaki ka na rin. Nakatanggap ka ng sugat. Dahil sa tagumpay sa laban. Pagkatapos sabihin yon, nakatanggap siya ng nakakatakot na tingin mula kay Hualing. Tumahimik siya. Hinihimas ni Tangsan ang kanyang pisngi, iniisip. Sa ngayon, nalutas na ang hindi pagkakaintindihan. At saka, tumingin siya sa mga insekto na nakadikit kay Hualing.
Hindi niya maintindihan kung bakit siya nasiyahan. Naintindihan ni Tang San. Tinitingnan niya ang reaksyon ng mga insekto sa tensyon. Pagkatapos ay nagiging masunurin sila. Siguro sa umpisa pa lang, walang balak saktan ang butiki. Biglang nagsalita si Jubei. Young Master Tang San. Nagtanong si Tang San, Senior. Itinuro niya ang butiking buntot taba. Parang may gusto siyang sabihin. Ngumiti si Tang San. Handa na ba siya? Tumango ang butiking buntot taba at tumunog, kudu, kudu. Yumuko si Tang San at sinabi, sige. Susubukan ko ang lahat. Pero bago yon, gusto kong magtanong. Tumingala ito at tumunog, kudu. Kuryosong tanong ni Tang San. Pwede bang sabihin mo sa akin kung ano ang kinakain ninyo? Kung puputulin ang buntot, kailangan kumain ng masustansya. Pagkatapos ay tumakbo ang butiking buntot taba. Gulat ang lahat. Mabilis siyang humabol. Teka, saan ka pupunta? Pagdating niya, nakita niyang huminto ito sa tabi ng isang halaman. Tumunog ito, kudu. Kudu. Gulat na tumingin si Tang San sa eksena. Nakita niyang binunot nito ang halaman at kinain. Nagduda siya. Ano yan? Sabi ni Hualing mula sa likod. Tang San, pwede ko bang tingnan? Lumingon siya at sumagot, sige po. Kinuha ni Hualing at tiningnan itong mabuti. Pagkatapos ay nagbigay siya ng konklusyon. Mahina, pero kumakalat ang espiritual na enerhiya. Siguradong binhi ito ng espiritual na halaman. Na tumutubo rito. Nagdudang tanong ni Tang San, espiritual na halaman? Binuhat niya ang halaman sa kanyang kamay. Binhi to. Sumingit si Nangong Ba. Narinig ko na yan dati. Sabi nila kung saan may espiritual na nilalang, laging may espiritual na halaman. Bumulong si Hualing. Kung ganon, parang mga insekto rin to. Siguro sumisipsip din sila ng espiritual na enerhiya mula sa espiritual na halaman para mabuhay. Biglang nagulat si Tang San. Teka, kung binunot na ang espiritual na halaman, hindi ba't kapahamakan na yan? Mabilis niyang tinakpan ang lupa. Kailangan itanim ulit agad. Umiling si Nangong Ba. Wala na yan. Hinawakan niya si Tang San sa balikat para pigilan. Kapag nahawakan ng tao ang espiritual na halaman, hindi na yan tutubo ulit. Siguro alam yan ng butiki. Kaya kusa niyang binunot para ipakita sa atin. May paghinayang na sinabi ni Nangong Ba. Kahit itanim mo, hindi na yan lalaki pa. Nakangangang natigilan si Tang San. Hindi maaari. Naisip niya si Jia Kathao na masayang bumubunot ng espiritual na halaman. At ang dalawang butiking buntot taba na nagdadalamhati. Nasaktan siya. Habang pinupunasan ang luha, sinabi ni Tang San. Napakasama ng tao. Biglang lumingon si Nangong Ba kay Jubei. Ano nga palang tawag sa espiritual na halaman na tumutubo rito? Nag-isip si Jubei at sumagot. Parang natatandaan ko na tinatawag nila itong snow ginseng. Nagtanong si Nangong Ba, snow ginseng. Ngumiti siya. Kung ganon, kailangan lang natin humanap ng bagay na may parehong espiritual na enerhiya gaya ng snow ginseng, tama ba? Umaasang tanong ni Tang San. Mayroon bang ganon? Tumango si Nangong Ba. Naman. Ngumiti siya. Ice jade. Sumisipsip din iyan ng malamig na enerhiya tulad ng snow ginseng. Pagkatapos ay hinimas ni Nangong Ba ang kanyang baba, nag-iisip. Pero paano tayo makakahanap ng ice jade? Sobrang bihira nito. Kahit may pera ka, hindi madaling makabili. Tahimik si Hualing kanina pa. Kung ice jade, alam ko kung saan mayroon. Masayang nagulat ang dalawang lalaki. Alam mo, Hualing, kung ganon, napakaganda. Lumapit si Tang San at nagtanong, alam mo ba kung saan may katulad? Nagpahayag si Hualing. Paano ko ba sasabihin? Sila ay Tumango si Hualing. Sige, Tang San. Mukhang malapit ng malagay sa panganib ang kawawa. Ito ang pinakamabuti. Pagkatapos ay pumunta siya sa butiki. Sumilip para tingnan. Maingat na kinuha ni Tang San ang butiki. At inilagay sa kanyang kamay.
Naguguluhan si Hualing. Narinig ko na kayang putulin ng butiki ang sarili nilang buntot. Bakit hindi niya ginawa? Kaya lumala ang sitwasyon. Seryoso ang kanyang mukha. Totoo yon, pero may mga butiki na hindi ganon. Nagulat si Hualing at tinakpan ang kanyang bibig. Talaga? Paliwanag ni Tangsan. Kapag pinutol ng butiki ang buntot nito, tinatawag yon na ototomy. At depende sa uri ng hayop. Iba-iba ang katangian na iyon. Tiningnan ni Tangsan ang butiki. May mga uri na kayang putulin pero hindi natutubo ulit. May mga uri na kaya ang dalawa. At may mga hindi kaya ang dalawa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin agad. Kailangan muna nating suriin. Dahan-dahang hinawakan ni Tangsan ang nabubulok na buntot. Kapag nakasigurado na tayo, hahanapin natin ang demarcation point. At ipipindot natin ang daliri natin para putulin ito. Nagdudang tanong ni Hualing, demarcation point. Itinuro ni Tangsan ang buntot. Kahit mukhang pwedeng putulin ang buntot ng butiki. Sa kahit anong parte. Mayroon talagang lugar na nakatakda. Kaya tinatawag natin yung demarcation point. Labis na humanga si Hualing. Hindi ko masyadong alam ang tungkol sa mga butiki dahil wala silang lason. Pero paano mo alam ang lahat ng iyon? Napakagaling mo, Tangsan. Hindi alam ni Tangsan kung anong isasagot. Kaya ngumiti na lang siya. Tiningnan ni Tangsan ang butiki na mahimbing na natutulog sa kanyang kamay. Hindi siya mapakali. Madaling sabihin, pero talagang nabubulok na ang buntot niya. Hindi ako sigurado kung magtatagumpay ba ang operasyon. Pinisil niya ng bahagya ang buntot nito. Kahit ganon, kailangan nating subukan. Kaya mo yan. Malayo ang tinitignan ni Nangong Ba at ng isa pang butiki. Bumulong siya sa sarili. Mas matagal pa kaysa sa inaasahan ko. Biglang tumunog ang butiki. Kudu, kudu. Nang makita niyang bumalik si Tangsan, nagtanong siya, Yaong Hero, kamusta na ang butiki? Ngumiti si Tangsan. Patriarch Nangong, ang totoo. Anunsyo niya, buti na lang at nagtagumpay. Simula ngayon, basta alagaan nating mabuti. Magiging okay siya. Mukhang naiintindihan din ng butiki ang sinabi niya. Tuwang-tuwa ito. Umupo si Tangsan at nagtanong, masaya ka? Nang makita yon ni Nangong Ba, ngumiti siya. Lalo kong hinahangaan ang batang to. Matapos ang matagumpay na operasyon, bumalik ang dalawang butiki sa dating lugar. Mabilis na nagsiga ang lahat. Napagdesisyonan nilang magpalipas ng gabi malapit doon. Para bantayan ang kondisyon nito sa loob ng ilang araw. Pagkalipas ng ilang araw, masayang. Pumunta si Tangsan at Hualing sa lugar ng dalawang butiki. Tumawag siya, mga bata. Sumilip ang dalawa at tumunog, kudu-kudu. Sobrang ganda ng kondisyon nila. Hindi rin mapigilan ni Tangsan ang pagiging masaya. Nako, hindi man lang sila pusa. Pero sobrang cute ng mga butiki na to. Kung sa dating buhay ko lang to. Sikat na sila sa internet. Tiningnan niya ang butiki na nailigtas niya. Parang bumalik na ang lakas ng batang to. Pagkatapos ay yumuko si Tangsan at sinabi, sige. Kailangan na nating umalis. Para hindi sila mag-alala. Pinagaan niya ang loob nila, hindi pa tayo aalis. Kukuha lang tayo ng makakain ninyo. At babalik agad tayo. Hanggang doon, ingatan niyo ang espiritual na enerhiya ng binhi, okay? Tumango silang dalawa at sabay na tumunog, kudu-kudu. Ang cute. Lumingon siya kay Hualing at sinabi, sige. Bumalik na tayo. Masayang sinabi ni Tangsan para kunin ang Ice Jade. Sa wakas, nakabalik na ang lahat. Si Tangsan at Hualing ay nakaupo sa mesa sa council hall ng Tangsek. Matapos bumalik sa Tangsek, maraming balita ang dumating. At sa lahat ng yon, walang dudang ang pinakamalaking pangyayari ay nag-isip siya. Ang problema tungkol sa Blood Demon Sect. Sinabi ni Tang Zaishan. Matapos mabunyag ang pagkatao ng isang espiya. Sa Ulin Alliance, sinundan ng mga tauhan nila ang isang kwago na inaalagaan ng isang kasali. Nagtago ang taong iyon sa likod ng puno. Pagkatapos ay natakot ang mukha ng taong iyon. Hulaan niyo kung anong nangyari. Ang totoo.
Dinala sila diretso sa headquarters ng Blood Demon Sect. Buti na lang. Kabalik lang noon ng unit sa Wulin Alliance. Ipinadala namin doon ang laso na mula sa Hupanduyo Snake. Lahat ng tao sa headquarters ay namatay. Nabalitaan ko na malaki ang ginampanan ng lason sa pagsalakay sa headquarters. Kinuha ni Tang Zaishan ang isang sulat. At nakangiting sinabi kaya. Personal na nagpadala ng sulat ang Alliance Chief ng Wulin. Para magpasalamat. Ipinagmamalaki talaga kita, Tang San. Nahihiyang humiti si Tang San. Bigla niyang naalala at nagtanong. Nako, nahuli mo na ba ang misteryosong butiki? Kailangan kong pumunta sa Poison Garden para tingnan. Kung anong hitsura niya. Nag-alangan si Tang San. Ang totoo di. Pinagpawisan siya, kinamot ang ulo. Pwedeng sabihin na nakahuli kami ng kalahati. Nagtanong si Tang Zaishan, kalahati. Sumingit si Hualing. Ama, hayaan mo akong magpaliwanag. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hualing ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ang lahat, pinaglaruan niya ang tasa sa kanyang kamay. Ah, Ice Jade. Sa dahilang yon, balak ninyong pumunta sa Anhui Province. Para dumaan sa Nangong family. Okay lang ba? Hindi niya kinailangan mag-isip. Agad siyang pumayag. CJ. Tamang-tama. May ipapadala ako. Sulit ang biyahe. Tumawa si Tang Zaishan. Tamang-tama talaga ang timing. Hindi dahil sa Blood Demon Sect. Kundi dahil sasama sa'yo ang babaeng anak ko. Makakapagpahinga na ako. Napabuntong hininga si Tang San. Palihim niya akong inuutusan. Bigla siyang nagsalita. Teka, ngayon ko lang naalala ang Nangong family. Nagdikit ang mga kamay ni Tang Zaishan. May kumakalat na balita. Nagkatinginan silang dalawa, hindi alam kung anong nangyayari. Mga balita. Scene change to the mountainous region near the Nangong family. Huangshan in the dark. Two people were walking quietly in the forest. Walking and talking. After hearing the story, one person asked, Seryoso ka ba? The other person answered, Sigurado ako. Sabi ko na nga sa'yo, totoo yon. Ang batang babae sa Nangong family na yon ang totoo di. Biglang sumingit ang isang tao. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sobrang nakakasuka ang balita. Bumulong ang isang tao. Kahit totoo pa si. Biglang may napansin ang kanilang mga mata. Nakita nilang nakahiga sa lupa ang isang tao. Gulat silang tumawag, teka, anong nangyayari? Mabilis silang tumakbo. Hoy, may taong nawalan ng malay dito. Sinubukan nilang itayo ang tao. Pilitin mo papatay na ba? Bigla silang natigilan. Babae. Nakita nilang namumula ang kanyang mukha. Dumudugo ang ilong at mailaway sa bibig. Sobrang baho ng alak. Malabo ang kanyang mga mata at nakangiti siya. Nagkatinginan ang dalawa, hindi alam kung anong gagawin. Mabilis na binuhat ng isang tao ang tao sa likod niya. Pinag-usapan nila, marami siguro siyang nainom na alak. Kahit ano pa, dalhin na lang natin siya sa baryo. Hindi nila napansin na may taong nagtatago sa likod ng puno malapit doon. Nakalarawan ang silhouette ng babae sa lupa. Ngumiti ang taong yon. Mas nakakatakot pa kaysa sa lasing. Sa dilim ng gabi, paminsan-minsan sa tahimik na lugar, may naririnig na tunog ng hangin. Isang babae na nakasuot ng sombrero na nagtatakip sa mukha. Ang umiikot at bumunot ng espada mula sa kaluban. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata, nagpapakita ng determinasyon. Bumunot siya ng espada ng mabilis. Iwinasiwas niya ito sa ere. Pagkatapos, isa pang espada ang winasiwas. Nagpalipad ang espada ng enerhiya, kaya nagbagsakan ang mga dahon. Sa ilang sandali, nanginginig na ang kamay na may hawak ng espada. Parang nawalan ng lakas ang buong katawan niya. Tumutulo ang pawis niya. Nakita niya na may ilang dahon na buo pa rin. Bumuntong hininga siya. Hindi pa napuputol lahat ng dahon. Hindi pa ba ako sapat sa pagsasanay? Young miss. Nang makita niyang balak niyang iwagayway ulit ang espada. Tumawag ang isang tao, ate.
Ang batang babae ay sinangong Yin ng Nangong family. Isang kamay na nakapamaywang. Isang kamay na may hawak ng ilawan. Nakasimangot siyang nagmamadali. Pumasok ka na. Kung magtatagal pa tayo, siguradong mahuli tayo. Nag-aalalang sinabi ni Nangong Yin. Kung mahuli na naman tayo ni Ama, papagalitan na naman ako. Maganda ang espada mo. Pero panganib sa iyo ang espada. Dahil ikaw ang panganay na anak ng Nangong family. Mahalin mo ang sarili mo. Tahimik na nakinig ang isang tao. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay para hawakan ang sombrero. Ang taong ito ay ang panganay na anak ng Nangong family. Huwang Mudan. Si Nangong Xu. Mahinahon niyang sinabi. Alam ko, Yin-er. Pagkasabi niya, biglang sumakit ang lalamunan niya. Sunod-sunod na umubo si Nangong Xu. Nang makita yon ni Nangong Yin, nag-alala siya. 8. Maya-maya pa ay humupa ang ubo, pero hindi pa rin siya tumitigil. Namumula ang mukha niya. Naalala ni Nangong Xu, ito ang deficiency vein. Sa una, akala ng buong pamilya na isa itong pagpapala. Nakahiga siya sa kama noon. Nakatayo ang kanyang ama at doktor sa magkabilang gilid ng kama. Lahat ng blood vessels sa kanyang katawan ay nakabukas. Kaya mabilis ang pag-ipon ng internal energy. Dahil walang sagabal ang sirkulasyon ng ki at pagtanggap ng hangin. Paliwanag ng doktor. Sobrang bukas na ang mga blood vessels sa katawan. Mabilis na ginagamit ang innate ki ng bata. Nag-alalang tanong ng kanyang ama, wala bang ibang paraan? Matapos mag-isip at himasin ang kanyang balbas, sinabi ng matanda. Kailangan ko ng yin energy. Kailangan gamitin ang yin energy imbes na innate ki. Kung magpapatuloy to, siguradong mamamatay siya. Bumalik sa kasalukuyan. Bumuntong hininga si Nangong Xu. Pinunasan niya ang pawis sa mukha. Mahinang tawag ni Nangong Yin, ate. Tumayo siya at sinabi sa kanyang kapatid, okay lang ako. Umuwi na tayo. Hindi pa rin mapakali si Nangong Yin. Sigurado ka? Dahil di. Tumingin si Nangong Xu sa nagliliwanag na ilawan. Sa tabi niya. Sa kanyang malabong isip, biglang may naisip siya. Ilawan. Inihambing niya ang kanyang sarili sa nagdidilim na liwanag. Ako ay isang maliit na apoy sa loob ng ilawan. Sa mata ni Nangong Xu, lumitaw ang ilawan na paminsan-minsang nagliliwanag. Kapag naubos ang langis, mawawala na ito. Habang naglalakad, nagdesisyon siya sa sarili. Balang araw, kailangan kong tapusin ang Overlord's Word Physique. Tiningnan ni Nangong Xu ang malayo na nagliliwanag na buwan. Bago pa man ang katawang to. Naubos na at mawala. Scene change to Changjiang River. Sa ilog na umaagos, may isang bangka na humahawi sa mga alon. Ang bangkang ito ay ang bangka ng Tangsek. Habang nagmamasid si Tangsan, biglang tumunog ang boses ni Jubei. Young Master Tangsan, tignan niyo yon. Iyon ang Baiji Dolphin. Nagulat si Tangsan. Kung Baiji Dolphin yan ang Yangtze River Dolphin. Nakita niya ang Baiji Dolphin na nakatingala. Nakikipaglaro sa mga alon. Masayang-masaya si Tangsan. Talaga? Hindi ko akalain na makikita ko ang hayop na sinasabi nilang extinct na. Kahit gusto ko ang mga insekto at reptilya. Kailangan kong aminin na ang mga dolphin ay kahanga-hanga. Biglang nagsalita si Hualing tungkol sa itinerary. Kung susundan natin ang Changjiang River, pupunta tayo sa Wuhan. Nandoon ang Hulin Alliance. Lumingon siya at sinabi, Miss Hualing. Nag-alangan si Tangsan. Ang trabaho na ipinagkatiwala sa akin ng aking ama ay dumaan sa Wuhan. At ihatid ang gamit ni Liu Xuemu. Tama ba? Kung ganon, kailangan lang nating bumaba sa bangka sa Anqing. Tinitignan ang bangka na patuloy na sumusulong. Tumango siya. Tama. Sa bilis na to. Makakarating tayo doon ng maaga. Naging hesitant ang kanyang boses. Tumingin si Hualing at nagtanong. Anong nangyayari, Tangsan? Nagtataka si Tangsan. Kung ang Ice Jade ay kasing halaga, madali kaya nilang ibibigay yon. Sa atin ng Nangong family, hindi siya mapakali.
Hindi ako mapakali sa iniisip ko. Tumawa siya. Magtiwala ka lang sa akin. Paliwanag ni Hualing. Pero sinabi ko na noong nakaraan. Kay Miss Nanguksoy. Walang masyadong silbi ang Ice Jade. Dahil kailangan ng bagay na pwedeng kainin. Pero hindi pwedeng kainin ang Ice Jade. Itinuro niya si Tang San. Medyo namumula ang kanyang mukha. Dahil mayroon tayo yon. Kung makipagpalitan tayo, siguradong ibibigay nila ang Ice Jade. Pwedeng kainin ang bagay na yon. Hinihila ni Tang San ang kanyang damit. Sa ngayon. Pero naalala niya ang 2 butiking buntot taba sa loob ng kuweba. Hindi ko alam kung magiging okay ba ang Ice Jade. Dahil ectothermic ang butiki. Hindi sila masyadong gusto ng malamig. Pero hindi pa rin mapakali si Tang San. Baka magalit sila. Kapag pinakain natin sila ng hindi natin alam. Bigla niyang tinawag ang pangalan ni Hualing. Miss Hualing. Kuryosong sinabi ni Tang San. Sabi na ang Ice Jade ay may malamig na yin energy. Narinig ko na ang tungkol sa yang energy at yin energy dati. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Ngumiti si Hualing. Dahil nakakatulong yon sa pagsasanay ng martial arts. Ipaliwanag ko sa'yo. Tandaan mo. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang yin energy ay nagiging yin-ha. Isang uri ng enerhiya na nabubuo sa natural na kapaligiran. Naging seryoso ang mukha at boses ni Hualing. Kadalasan, enerhiya yan na pumipigil. Sa aktibidad ng mga nilalang. Ang basa, nakakatakot, madilim at malamig ay lahat ng anyo ng yin energy. Narinig niyang sinabi niya na kahit malamig ang yin energy. Isa lang itong anyo ng yin energy. Hindi niya masyadong maintindihan at nagtanong ulit. Hindi naman masama ang yin energy, tama ba? Umiling siya. Hindi naman ganon. Ang kabaliktaran ng yin energy ay yang energy. Ang yang energy ay nagiging yang-ha. Kung sobra ang yang energy, masyado nitong pinapabilis ang aktibidad ng buhay. Kaya mabilis na tumatanda ang katawan at naubos ang lakas. Sa isip ni Hualing, lumitaw ang 2 butiking buntot taba. Ang dahilan kung bakit kailangan ang 2 bata ang yin energy ay dahil malamig ang katawan nila. Kailangan nila ng yin energy para lumaki. Naalala ni Tang San ang isang totoong halimbawa. Parang nagcha-charge ba? Kinamot niya ang kanyang ulo. Pero akala ko parang lalaki at babae. Yin yang harmonious. Kung puro yin lang sila, paano nila makukuha ang yin yang harmony? Habang sinasabi niya yon, bigla siyang tumigil. Nang makita niya ang namumulang mukha ni Hualing. Umiwas siya ng tingin. Nag-aalang ang sinabi, yon. Hindi ko alam. Dahil nahihiya siya, pumikit si Hualing. Sa susunod, pwede nating alamin kung paano. Makakamit nila ang yin yang harmony. Sa pagkakataong ito, si Tang San naman ang namula. Mabilis siyang nagpaliwanag. Hualing. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tinakpan naman ni Hualing ang kanyang mukha. Pinutol ng boses ni Jubai ang kahihiyan sa pagitan nila. Dumating na ang bangka. Maghanda na kayong lahat para bumaba. Ang lugar na ito ay ang pantalan sa Wuhan. Sa wakas, nakarating na ang lahat. Pagkababa pa lang nila, may naghihintay na. Yumuko si Hualing at nagsalita. Ako si Tang Hualing mula sa Sichuan Tang family. Dala ko ang bagay na hinihiling ninyo. Mahinahong kumiti ang isang tao. Hinihintay kayo ng strategist sa labas. Sumunod ang 3 sa taong iyon. Habang naglalakad, tinitignan ni Tang San ang paligid. Hindi niya mapigilang humanga. Ito ba ang Wulin Alliance? Talagang kamangha-mangha. Biglang may narinig siyang malakas na boses malapit. Bitawan mo ako. Dahil kinurot siya, nakasimangot ang lalaki na nakasuot ng bughaw na damit. Tama na. Nagagalit na nagtanong ang babae na tinawag na Giant Feng. Sabi mo makikipaglaban ka sa martial artists. Pero anong ginawa mo? Sumingit ang lalaki na nakasuot ng puting damit. Tama yon. Hindi mo kinumpirma ang sinabi nila pero nagmadali kang kumilos. Quan Qinghao, sobra kang nagmamadali. Agad na sumagot ang lalaki na nakasuot ng bughaw na damit. Anong nagmamadali?
Para naman to sa karangalan ni Miss. Pagkatapos sabihin yon, biglang nakita niya ang grupo. Huminto siya. Parang hindi siya makapaniwala. Nag-aalangan niyang tinawag Poison Huad. Nang marinig ni Hualing ang palayaw niya, lumingon siya. Pagkatapos ay tinawag niya ang bawat isa. Ang lalaking nakasuot ng puting damit